Nandito daw sa Crestwood si Muy. May mga pulis sa labas. May nakaabang sa lahat ng entrance at exit points ng Crestwood. Nandito pa rin siya. Sigaw ng sigaw si Diego habang nakagapos na hinamon pa ni Mercedes na kahit lakasan pa niya ay walang makakadinig sa kanya. Kaya nagalit na sinabi ni Diego na pakawalan na siya. Sabay hinamon niyang sinusubukan siya ni Mercedes. Kaya tumawa ito na sinabihan pa niya si Diego na paulit-ulit yung banta niya at nagsawa na din siya. Sabay pinaalala niya na laging sinasabi ni Diego na kapag may nangyari sa kanya ay lalabas yung sekreto niya. Sabay tumalikod na ito pero pasigaw niya ang sinabi na kung papakawalan siya ni Mercedes ay bahala na siya kay Moises at siya mismo ang tatapos sa binata at wala na siyang problemahin pa dahil siya na ang bahala sa lahat. Kaya pangiting sinabi ni Mercedes na lumabas din ang totoo na walang ibang nakakaalam sa lihim niya. Sabay umalis na ito, kaya nagsisisigaw si Diego na nagmamakaawa pero hindi na siya pinakinggan pa ni Mercedes. Nagtago naman si Moises sa Crestwood sa lugar kung saan hindi siya makikita na agad niyang tinext si Danica na wala na siyang mapuntahan at kailangan niya ng tulong niya at sinabi niyang nasa Crestwood siya at hiniling niyang magkita sila na hindi niya naiintindihan kung bakit hindi siya tinulungan ng papa niya dahil ang akala niya ay gagawin niya ang tama para sa dalaga. Sakto namang tumawag sila Grace kila Aling Nadia para ipaalam na ligtas si Moises na sinabi naman ni Mang Estong na nagtatago ulit siya. Sabay giniit ni Grace na hindi pa ulit tumatawag ang binata sa kanila. Nagulat naman sila Aling Nadia nang biglang dumating sila David kasama ang kasamahan niyang pulis para huliin sila dahil sa pagtulong nila kay Moises, kaya nabahala din sila Mang Estong at Grace. Pinaliwanag naman ni Eleazar kay Rafael na wala siyang tiwala na papakawalan ni Jaime si Danica dahil alam nilang pareho kung anong kaya niyang gawin. Na pinaliwanag naman ni Rafael na kailangang maintindihan ng tito niya na kailangan nilang gawin ang bagay na yun dahil yun lang ang tanging paraan para masigurado nila ang kaligtasan ni Danica. Nasakto namang dumating si Divine na humingi pa ng paumanhin dahil nag-dinner pa sila ni Jaime at wala siyang nakuhang impormasyon. Sabay pinaalalahanan niya si Eleazar dahil sa pagsugod niya na agad naman niyang pinaliwanag na hindi siya papayag na maghihintay na lang siya na paano kung makita na lang niya na isa ng bangkay ang anak niya. Nanangako naman si Divine na ginagawa nila ang lahat at nakikisugal na din siya para din kay Felicia na agad namang sinabi ni Rafael na ginagawa din niya yun para kay Justine dahil pare-pareho silang mga magulang at alam niya ang nararamdaman nila na gagawin nila lahat para sa kanilang mga anak. Nang mabasa naman ni Eric yung text ni Moises ay agad niyang pinuntahan si Danica dahil nabuksan niya yung cellphone ng dalaga kaya nalaman niya ang mga ka-text niya at kung sino ang mga kakampi ng tatay niya. Sabay sinaad niyang napakaswerte talaga ni Moises dahil hanggang sa mga sandaling yun ay umaasa pa rin siya sa tulong nilang magama. Sakto namang nabasa ni Moises yung reply ni Eric na gamit yung cellphone ni Danica kung saan giniit niyang magkikita sila sa likod ng theater. Mahuhulog si Moises sa patibong ni Eric dahil wala siyang kaalam-alam na hostage nila si Danica. Tuluyan na kayang mahuhuli si Moises o makakatakas na naman ang binata sa mga pulis at sa mga tauhan ni Jaime. Painit ang painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.